langit or impyerno, diin kapakadto. Oh. Hi guys! Kabalo ko mo kapila ko na ni record. Oh my gosh, mga 100 ko na ni siguro nga record. Puno pagyapon na akong kape. Kape with Kim, kape with Kim. Ang akong dali topic sa buong adlaw is hindi na siya panghadlok. Hindi panghadlok. Pero amo na siyang isa ka pamangkot. Nga kung pamangkot to ni mo mga tawo, damo sa ila, hindi makasabat. Gamo na yun ay. Wala man siguro may makabalo. Wala may makabalo. Subong, studihan naton kung hindi manggid ta makabalo kung diin ta pakadto or kung ma-surprise lang ta, mapatay ta, and then pag matata, diin ko ba init? Oh, hindi init. Uy, basi hindi impyerno. Tugnaw. Uy, daw basi langit ni. Pag mata ni mo, di mo pa din mabalaan. So, ay ka tsansa nga makabalo before ka mapatay? Actually, guys, the answer is there is. Now, let's talk about hell first. What is hell? What is impyerno? Hell is the English word for impyerno. May na maka-learn man kamusang gamay nga English. Sapos-sapos na siya. So, hell is a place of future punishment for the lost, for the unrepentant, wicked, dead. And then hell is the everlasting separation from the Lord, never to see His glory again. So, hell ang lugar nga hindi ka nakatawag sa Ginoo, hindi mo nabatsyagan ang Ginoo, kag waay ka nagidyansa nga makapalapit sa Ginoo, guys. So, makita naton sa 2 Thessalonians 1:9. Basahan ko lang sa English ha. 2 Thessalonians 1:9, nagasiling diri. They will suffer the punishment of eternal destruction. What is eternal? Wala katapusan. What is destruction? I cannot think of the Filipino word, but away from the presence of the Lord and the glory of His might. Maseparate ka na sa Ginoo, nga kumbaga ay ka naging tsansa nga bisan pa may gamay ka nga duda nga basi arang Ginoo kang, you know, sometimes di ba kalabanan sa mga tawo kung ara sila sa sitwasyon nga daw ka budlay gid sa ilang nga kinabuhi. Lord, kung tinuod ka, buligi ko, or sometimes nga Lord nga man nga mo ni kakahitabo sa kinabuhi. Nga kahit papano balaan mo nga basi mabatian ka sang Ginoo. Kung ara ka na sa impyerno, separated ka na sa Ginoo for everlasting and everlasting, sa wala katapusan, waay ka nagid tsansa nga makatawag sa iya. Hell is where there is unquenchable fire. Kung i-describe nimo ang kalayo nga unquenchable, bisan ano mo pa ka try stop sila or patay sila nga kalayo, hindi na siya mapatay. So hell is like that. You burn with unquenchable fire, where the worms there do not die. So may mga worms magali dito, no? And the fire is not quenched. There, sin will not be forgiven. And when you die, that is it. It is the end. Kung baga, you only have the chance to escape hell while you are still alive. Hindi na siya, guys, tinuod nga after mo mapatay, makadto ka sa purgatorio, kag kung may ari di mga tawo sa kalibutan nga nagapangamuyo nga Lord, palihog, pahali na si Kim sa purgatorio kag pagpasudla sa imo nga langit, pagpasudla sa imo nga gate. Hindi na siya, guys, tinuod kay nga man. Ang aton nga kaluwasan, aton desisyon. Ang aton nga kaluwasan, hindi halin sa pagpangamuyo sang iban para sa imo. Wala na siya sa Bible. Ang kaluwasan is your personal repentance, your personal asking for forgiveness sa imo nga mga sala. Hindi nga, pangamuyo yan, akong mga sala, pangamuyo ito, anay si Jesus, ang bali nga, pasayloon ko sa akong sala. No. You have to make that decision. You have to make that prayer. Hell is where the wicked end up going and stay for eternity. Hell is where God is no longer with you. Hell is where the devil, the devil and his legions, Satan, are going to be. Hell is where the gnashing of the teeth is. Sa kasakit. It's just, it's really not the place that you want to be. And sometimes we forget about the reality of hell. Nga amuna nga
ang kalabanan sa mga tao no, they just do whatever they want. They don't listen to the gospel. Wala sila gapati sa Ginoo, wala sila gapati sa ano ang ginahambal sa Ginoo. Ang ginapatihan lang nila ang ilang nga kaugalingon kay sila ang ilang nga Ginoo. Kabalo ba kamo guys nga sa Matthew 7, I think it's 13-14, nagasiling dito nga malapad ang dalan nga nagapakadto sa destruction o nagapakadto sa impyerno kay nga man madamo ang mga tawo nga hindi kabalo mag-sacrifice, madamo ang mga tawo nga wala sang pagtuo, madamo ang mga tawo nga mga sala-sala ang ginapatihan kay amo to ila gusto, kay amo to ang gapahalipay sa ila. Wala natong topic. That was our topic. That was our topic last time. Nga gusto sang mga tawo mamati lang sa kung ano makapahalipay sa ila. So nagapati lang sila sa mga himo-himo nga panudlo. But in reality, that is not what life is about. We were created for God. All right? So when we say we were created for God, God actually did not intend for us to go to hell. Hindi na iya amo ang plano sang Ginoo nga maimpyerno kita. That is why He sent Jesus to die for us and to save us from all our sins and to give us, kapila ko na ni siya ginabalik-balik, kay kinahanglan ni siya balik-balikon, kay kinahanglan ta i-remind ang aton self nga there is a way out. I've listened to a few people nga they had a dream or they had like some sort of a vision kung diin ara sila sa impyerno kag ambal nila nga that is the place where you wouldn't want to wish anybody to be in. Hindi ka gusto nga may mga tawo nga bisan imo kontra siguro hindi ka gusto makadto dito. How let alone yourself, especially imo kaugalingon. And like what I said, ang imo tsansa nga hindi magpa impyerno happens when you're still alive. Nobody can make that decision for you, and your family and friends, even the priest or the pastor, cannot pray your way out of hell kung napatay ka na. Wala sang damo-damo nga mga pangamuyo guys nga makasave sa imo halindra. Kung napatay ka na kag impyerno imo destinasyon, impyerno na gid imo destinasyon. And you might be wondering, like, naman amuning topic ni Kim Subong yaman? Okay, I'll give you an example. For example, nakita ni mo imo amigo, nagahampang-hampang sa train tracks. Kung di nang gaagi ang train bala sa riles. O hala, sadya-sadya siya dito, saot siya dito sa may riles to, kakanta-kanta. And then nakita ni mo may ara train nga nagapakadto, di ba? Bakit ako mapatay gina siya, maligsan gina sa or maipit gina sa sang train karon. So, anong imo obrahon? Mahambal ka, oy, inang kwan, halinda kay, maipit ka sang train ho, halindra, kadto diri pa kadto sa akon, tikang pa kadto sa akon, kay kung hindi, maligsan ka gid. O, di ba? Ginawarningan nimo ang imo kilala, nga may train nga maabot, nga malain, mapatay siya. So, ang akong ginaobra is simply warning you guys, especially kamo nga wala gapati sa Ginoo, especially kamo nga wala kakilala sa Ginoo, especially sa mga tawo nga wala nagabaton sa Ginoo. Sa Roma 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and then 16. Ari ha? Kung isugid mo nga si Jesus ang Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon nga ginbanhaw siya sang Dios, halin sa kamatayon maluwas ka. Kay ang tawo ginapakamatarong sang Dios kung nagatuo siya sing hugot sa iya tagipusoon, kag kung magsugid siya nga nagatuo siya maluwas siya. Kay nagasiling ang kasulatan, ang nagatuo sa iya hindi gid mahuy-an, kag ini ang promesa para sa tanan, Hudiyo man o kon hindi Hudiyo, tungod nga ang Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga pagkamaayo sa tanan nga nagadangup sa iya. Kag nagasiling ang kasulatan, ang bisan sino nga magadangup sa Ginoo maluwas. Pero paano pagdangup nila sa iya kung wala sila magtuo? Kag paano sila makatuo sa iya kung wala sila makabati parte sa iya?
Kag paano sila makabati kung wala sing may magsugid sa ila. Amo na, guys, nga ginasugidan ko kamo about sini. Kay kung wala kamo ideya paano sili, nagasiling ang Bible, paano kamo kapati or paano kamo magtuo kung wala kamo may nahibaluan. And it was clear nga nagasiling diri nga ang tawo ginapakamatarong sang Dios. Kung nagatuo siya sing hugot sa iya taga ano ni tawag ni? Tagipusoon. So, ang pamangkot ko subong is, nagapati ka bala nga isa ka kamakasasala? Nagapati ka bala nga hindi mo maluwas ang imo kaugalingon? Nagapati ka bala nga bisan ano pa nga ritual ang imo obrahon, bisan ano pa nga pila pa ka kandila imo ginsindihan, pila pa ka pangamuyo ang imo na pangamuyo, pila pa ka tawo ang imo na buligan, kapila ka nagasimba, kung wala ka nagapati nga si Jesus ang imo nga Savior, kag siya lang ang makalimpyo sa imo, kag magkahatag sa imo sang eternal life or kinabuhi nga wala katapusan, way gyapon. Ang pamangkot, kung ara na si Jesus sa imo, malangit ka na? Ang sabat, titirin! Yes! Kay nga man, mangkot ka, ay nga man, kung harap nagali si Jesus sa akon, malangit na ko. So, kung na-accept ko na si Jesus as my Lord and Savior, pwede na ko kaobras ang bisan nano, kay malangit na ko. Ang sabat, no. Kay nga man, ari ha, lantawan nyo ni. Makita ni mo siya sa Philippians 3:18-20 or Filipos 3:18 kag 19. Nga naghambal ha, madamo ang nagasunod kuno kay Kristo pero makita sa ila kabuhi nga nagakontra sila sa mga pagpanudlo para ti sa kamatayon ni Kristo sa krus. Now, kung na-accept mo, kung if you really believed in your heart, kung nag-pray ka na no, kag naintindihan nimo kung ano ang kaluwasan nga ginatawag, you will be changed. Like God will change you, kag you will want to live according to how God wants you to live, di ba? Kung naluwas ka na, hindi ka na gusto nga mag-ubra pa sa mga malain. Kaya nga man, ano na siya, it will be against your new nature. Ang imo mismo nga new nature, kung sang una, wala, hindi ka kabalo maghigugma, after ka naluwas, you become born again. Born again is not a religion. Born again is basically natawo kaliwat sa espiritu. Kay, let's go back to the fall of Adam. Sang nakasala si Adam, we all died spiritually. Amo na nga, I think sa tanan nga relihiyon nga nabagapati kay Kristo, pag anak sa imo, may sala ka na nga daan. And there was nobody perfect. Wala ginhambal sa Bible nga may perfecto. Ang perfecto lang sa Bible was Jesus. So we all sinned and fell short. Nakasala tatanan and we fell short from the glory of God. And to save us from eternal damnation, to save us from hell, Jesus had to die on the cross for us. That's why we are thankful. We are very, very, very thankful that Jesus gave us this chance to redeem us. In English na ako, kayo kabulay mag-Ilonggo. Hopefully, maintindihan nyo. Now, guys, ang gina-follow ko ni bala nga pastor, si Pastor David Diga, one time he had a dream. And grabe gito ang iya nga damgo actually. Pero before niya ginistorya ang iya damgo, ginbasa niya ang story sang kwanto bala si Lazarus kag ang the rich guy and the poor guy. Sang una, may isa ka manggaranon nga ang iya bayo malahalon gid. Kag nagapagusto gid siya sa manamit ng mga pagkaon adlaw-adlaw. May isa man katawo nga imol nga ang iya ngalan si Lazarus. Ang iya lawas puno sang katul. Ginadala siya didto sa pirtahan sang balay sang manggaranon. Gusto niya nga makakaon kung tani bisan sang mga pagkaon na lang nga nagakahulog sa lamisa sang manggaranon. Ginapalapitan siya sang mga ido kag ginadilapan ang iya mga katul. Sang ulihi, napatay si Lazarus
kagindala siya sang mga anghel didto sa tupad gid ni Abraham. Ang manggaranon napatay man, kaginlubong. At feeling ko gurong, siguro to nga lubong, kag iya guro nga funeral, grabe ka bongga, no? Kay ti manggaranon siya mo. Gani, dali lang, kaginlubong, kag sang nag-antos siya, sing puwerte gid sa impyerno, nakita niya sa malayo si Abraham, kag didto sa tupad niya, si Lazarus. Gani, nagsinggit ang manggaranon kay Abraham, Amay Abraham, kaluoyi man ako. Sugua si Lazarus nga tumuoy niya sa tubig, bisan ang iya lang natudlo, kag patuluan ang akong dila. Agud mabugnawan, kay puwerte gid ang akong pag-antos sa sini nga kalayo. Pero, ginsabat siya ni Abraham, Anak, sang nagakabuhi ka pa sa kalibutan, maayo gid ang imo kahimtangan, kag si Lazarus iya, nag-antos, pero subong. Ginalipay siya diri kag ikaw nagaantos. Luwas pa sina ang imo antos, pero subong, luwas pa sina ang imo ginapangayo, hindi gid mahimo. Tungod kay may dako nga kadadalman nga nagaulot sa aton, nagaseparate sa aton, nga ang bisan sino diri sa amon nga gusto magsaylo dira, hindi gid makatabok, kag wala man sang may makatabok halin dira sa inyo pakadto diri sa amon. Dayon nagsiling manggaranon, Amay Abraham, kun amo gali sina, nagapangabay ako sa imo. Nga kun mahimo ipadala mo si Lazarus sa balay sang akon amay, kay may 5 pa ako kautod nga lalaki, kag paandaman niya sila agud hindi sila makakadto sa sini nga lugar nga puro lang pag-antos. Pero nagsabat si Abraham, ato man didto sa ilang mga ginsulat ni Moises, ato man ditong Bible, the Book of Law, kag ang mga propeta, dapat pamatian nila ina. Nagsabat ang manggaranon, pero Amay Abraham, hindi sila magpati. Pero kung may napatay, nga magkadto dito sa ila, maghinulsul sila sa ilang mga sala. Pero nagsiling si Abraham, kung hindi gani sila magpati sa mga ginsulat ni Moises, kag sa mga propeta, ti hindi man na sila magpati bisan pa may nabanhaw sa nga patay, may mabanhaw nga patay. So dira guys, makita nimo nga although this was probably just a parable story ni siya ni Jesus, but Jesus always uses parables or stories para maintindihan sang tao kung ano ang iya kingdom. And Jesus wala ni siya gingamit ni Jesus nga example kung wala ni siya sang hint of truth, kung wala ni siya sang kamatuuran. So ang hambal to sang mayaman, sang manggaranon, ipadala palihog si Lazarus balik sa kalibutan kay para magpati ang akon nga mga utod nga tinuod gali ang impyerno. Pero ang hambal ni Abraham, hindi na sila kung hindi sila magpati sang pulong sang Dios, kung hindi sila magpati sa mga ginpadala sang Ginoo, hindi sila magpati sa pastor, hindi sila magpati sa mga propeta nga amo ni ang kamatuuran, hindi na sila magpati bisan pa may mabanhaw nga patay. Medyo budlay gid ipapatiho ng mga tawo kay kung ang tawo gani naka-decide na nga ang something hindi matuod, most of the time hindi na sila magpati sang anything nga related sina. And today I wanna read you guys. This is unfortunately in English, pero I want to read this in English because the meaning is grabe gid. Okay, listen to this. Hell is a universe void of all things good. Pride is the door to hell, and stubbornness is the step that takes you through. What sort of pride would walk into hellfire? What pleasure is worth the soul? Mock, laugh, scoff, doubt, and push it from your mind. It remains a reality. Only fools go to hell when salvation is so near. Hell, no amount of regret can appease it. For every moment that passes, another moment is added to the extent of one's stay. Deep frustration, hopeless turmoil, and constant confusion
forever possess the soul. Hope is destroyed. After all, there is no mercy beyond this point. The instant your eyes catch a glimpse, your pride and stubbornness are broken, but it's too late. The moment you sense the evil, you desire the opportunity to repent, but God is not mocked. The reality is confirmed. Everything you knew in your heart to be true is now visibly apparent. Kaya nakita mo nang you're there already. You escape the thought on earth. Sana ka pa sa kalibutan, ginatry mo pa siya escape. You escape the thought on earth hoping the thought would never manifest its own reality. Every moment of sinful pleasure, every comment of mockery, ginakadlawan mo ang Ginoo, every laugh at God, they turn to be regrettable, sorrowful even, to know that safety was within reach. Sana ka pa sa kalibutan is a tormenting thought. It could have all been prevented. That is a most tormenting thought. No time exists. Hell is the constant state of highest anguish. It is darkness that will never again see light, pain that will never know comfort, and loneliness that will never again find compassion. It is the justice of God. Can you grasp the vastness of the universe? That's temporary. Frustration that causes physical tension, fear that causes your heart to race, anger that brings depression, and pain that causes you to cry out. These are the reactions of a hellish existence. They are the eternal marks of a tormented, rejected soul. So I pray, guys, if there is only one thing that you can learn from this, that is, hell is real. That is our destination if we do not accept Jesus as our Lord and Savior who can save us from that. If we don't repent and submit, there has to be repentance. What is repentance? Repentance is you turn away from your sin and you don't do. Kumbaga may arabala nga U-turn. You turn away from your sin. Hindi mo na pag-ubrahon ang mga balaan mo nga hindi mo dapat ubrahon. Make the Lord your King and your Savior. That in your everyday life, your goal is to honor the Lord with your life. Not to do whatever because you think you're saved. No. That is, there has to be, kung feeling mo na save ka, pero hindi makita sa imo kinabuhi, I would question your salvation. I really will. If you tell me you're saved, but wala mo gina-honor ang Ginoo, ang imo man gihapon kaugalingon, then you're not truly saved. Kay nga man, if you are the Lord of your life, then Jesus is not the Lord of your life. And if Jesus is not the Lord of your life, then I would say that he's not your Savior either. I'm just telling you guys based on what the Bible said. So I know this is very, very long. I pray that later, after you listen to this, I pray that you evaluate yourself. Like, are you saved? Are you truly saved? Or is it just there is such a thing as false Christian, fake, false conversion. Nga, feeling lang nimo kay nag-pray ka na, okay, Lord, I accept you as my Lord and Savior. It's good. No, it has to be a real one. It has to be from the heart, and it has to be something that you truly mean, and there has to be surrender. Surrender your life to the Lord, and that's it. And if not, and if you don't even believe in God, then I'm sorry to tell you, you're going to hell. But if you change your mind and you consider it and you think about it, and God will open your eyes and you will accept Him as your Lord and Savior, then yes, you are going to be saved. All right, so medyo heavy ni siya, but that's okay. Sometimes heavy topic is a good topic because like what I said, we need to warn people. All right, goodbye.